Okay, so welcome sa video natin for today, no? Or for this video, I will be discussing how will we design the beams doon sa ating ETABS model, no? So after natin mabalikan yung concept ng analysis and design ng isang beam, no? Uh, yung ginawa natin from the previous video, no? Yung pag-create ng spreadsheets, no? Gagamitin natin yung spreadsheet na yon to determine yung number of reinforcement and yung final size natin for the beam. So, eto na yung spreadsheet natin, no? So, inayos ko lang siya, no? Inayos ko yung format so that it may look cleaner. And then, nagdagdag din pala ako dito ng strain, no? Strain na checking doon sa analysis na part. So, ang formula lang ng strain is, di ba, stress over elasticity or Fs over Es. So, dito, i-check mo lang yung Fs over Es mo. And then, ang code requirement natin for this is that the tensile strain must be greater than or equal to 0.004. Okay? So, dapat po yung strain na value na makukuha nyo dito sa analysis na part greater than 0.004. 'Di ba? Nasa code requirement po 'yan. Otherwise, you need to redesign. So naglagay ako dito ng confirmation or ng cell na sasabihin niyang within code requirements kapag above 0.004. And then kapag hindi naman siya above 0.004, magpo-prompt 'yan na redesign yung beam. Okay? So ayun. Na-discuss na natin yung all about spreadsheet, no? So you can also add that to your own spreadsheet, no? Importante check yung strain natin. Okay, and then ayun no, ito yung design no. So pinangalanan ko siyang flexure design of beams because meron din tayong shear design no. Then yung isa naman analysis no. So ito yung hanggang PMN. Hinide ko na lang yung other details no. So ayan, ang importante lang naman diyan makuha mo yung PMN. And then also no. So for our beam design, gumawa ako ng ganitong Excel format no. I will be inputting yung mga values dito, no, to complete yung beam design. So you can also follow this format, no, because dito parang complete design information na yung makikita natin, no, such as yung dimensions, reinforcement at different location, and so on. Okay, so discuss muna natin, no, paano, bakit naging ganito yung spreadsheet natin. So first of all, no, sa beams natin, balik tayo dito sa ETABS, no. I-design natin yung beams class not even individually, no? Because unang-una hindi siya practical. What do you mean, sir, ng individually? Iba-iba yung design kada individual beam, no? Yun yung ibig ko sabihin. And that is impractical to do. So what engineers do sa industry, no? Nag-group sila ng beams. When you say group ng beams, no? For instance, etong mga horizontal kong girder sa itaas, no? I will consider this one as a single group and iisa lang yung design nila. Iisa lang yung dimension and yung number of reinforcement. Okay? Then instead na i-design mo tong ilang beam to, no? 6 beams na to, no? You will design it only as one. So, of course, hahanapin mo yung envelope force or yung maximum moment on all those 6 beams and yun yung gagamitin mong pang-design. Okay? So, ayun yung grouping na tinatawag, no? So, for the purpose of this video, I will be showing siguro 4 groups muna, no? Sa inyo, no? Of course, depende sa instruction nung instructor nyo kung ilang groups yung gagamitin or kung nagpa-practice kayo talaga, no? Kung ilan yung beams na gusto nyong i-group, no? Nasa engineer talaga yon, nasa discretion nyo yan. Of course, mas maraming group, mas economical, no? And then, in the construction side naman, ayaw din naman ng mga contractor na masyadong maraming groups kasi ang dami nilang babantayan sa site, no? I-check kasi nila yung each beam kung nasunod yung mga reinforcement and sizes. Okay? So, may mga ganong sides din tayo. So, for this demonstration, gagawin ko na lang 4 groups, no? So, for instance, no, nag-open ako dito ng sample project ko, no? So, ayan, hinide ko lang yung mga confidential details. So, for example, tingin tayo sa second floor. Okay? Dito sa second floor, makikita ninyo, no, kung makikita nyo meron ditong name na 2B1, no? And 2B1 to, 2B1 to, 2B1 to. Ito rin, 2B1, then 2B1, then ito. So, name nila is B1 or 2B1 and then iisa lang yung design yan. So, pag tinignan mo sa schedule, beam schedule, yung 2B1, iisa lang yung dimension. So, ibig sabihin, pare-pareha sila ng sizes and reinforcement. And then, dun sa nag-iba, no? Saan nga ba yung nag-iba?
2B2, ito yung maiksi na, ano, na beam, no? Dito. Ito, kita niyo ba? Oops, ayun. Okay, ito, 2B2. And then 2B3, ito naman, no? Okay? Yung nasa interior. So, yan. Three different beams yung ginawa ko dito. Three different groups yung ginawa ko dito kasi maliit lang naman to, no? Residential structure lang to. Okay? And it is a simple residential, two-story residential structure. Okay? So, sa case natin, no? Tignan natin yung, ano, yung framing plan natin. And then let us decide paano yung grouping, no? So, tinitingnan mo sa grouping as much as possible sa isang group, same yung design force nila. No, you can always check that, no, as ano, using your engineering judgment. For example, itong beam na to, no, itong nasa cursor dito sa top left, magkaiba yung magiging design force niyan compared dun sa interior. Unang-una, magkaiba sila ng tributary area, di ba? And so on, no? So, ganun, no? So, as much as possible, on the same group, may pattern and may basis ka. So, siguro, ang gawin natin, no? Per floor tayo mag-group, no? So, balik tayo dito sa Excel. So, sa level natin na fourth floor, no? Fourth F, gagawa ako class ng apat na groups, no? So, una muna, bakit lima to, no? Sobra ng isa, delete ko to, no? Una muna, tawagin nating G1, no? G1 yung una, G2 yung pangalawa, G3 yung pangatlo, and then B1 naman yung pang-apat. So, paano nakuha yan? No? Yung G kasi, uh, ginagamit ko yung G as a term for girder. When you say girder, yung both ends mo yung support ng beam mo is a column. So, for instance, kung titingnan natin dito, i-open pala natin yung unique name, no? I-close ko na muna tong window ng 3D. And then, sa view and then set display options ito or ang shortcut control W. Okay? Then dito sa object assignment, checkan mo yung unique name sa frame assignment. Then click apply. So what does that mean? Mag-a-assign si eTabs ng mga unique na number per member na frame. Okay? So walang magkakaparehas dyan na value, no? So yun lang, no? Parang pangalan lang siya ng beam. So ito, pwede mong tawagin na beam 122. Okay, beam 138 to and so on. No? Kung sinusundan nyo pala yung model ko, possible na magkaiba yung unique name natin. No? Possible din naman na parehas kasi nakadepende yan kung paano mo din-drawing yung beam. So dun sa mga sumusunod sa akin na ito rin yung minimodel, no? I mean, sinusundan nyo yung step-by-step na gawa ko. Possible na magparehas tayo, no? From the first video, no? Kung sinundan mo. Possible na parehas yung unique name. Pero kung hindi naman, edi okay lang yun, no? As long as tama yung pagkakamodel mo. Possible din naman na hindi magparehas. So sa akin, yung fourth floor, sa fourth floor ako nakatingin na. Ayan, no? Kita dito sa tab 4F. And then, 122 to. Okay? So, anong gagawin natin, sir? Yung nasa top and bottom na grid line, no? Grid line 1 and grid line 4 na girders, iisang group sila. Okay? So, magde-define ako dito kay eTabs ng groups. So, paano yon? Dito sa define and then group definitions. Okay? So, may existing na group pala dito pero delete ko muna ha. Kasi yan yung nagawa ko nung last na model. Okay? So, sa umpisa niya, syempre wala. And then add tayo. No? Then, pangalanan natin to na G1 at fourth floor. That's the first group. No? Second group is G2. G2 at 4F, no? Magkakaibang group per floor, no? Then G3. Then may makikita nyo, may automatic siyang nag-a-assign ng color. So, hayaan nyo lang yun. B1 at, okay? B1 at 4th floor. And then, let us assign kung paano natin i-assign tong ginawa kong groups, no? So, click OK pag okay na. So, lahat nung nasa grid line 4, select ko, no? Take note, dapat naka one story ka. Okay? So, select mo lang ito lahat. Okay? Ayun. So, ilan yung na-select? 12 frames, no? Tama naman. 6 and 6, no? So, check mo dapat naka one story ka. Then, assign mo yan sa group. So, assign objects to group, and then select G1 at 4F. Click apply. Okay? So, na-assign na yun, no? Na-assign na yun. You can confirm by right-clicking at the beam, and then dito sa groups, no?
Dapat G1 at 4F, no? Na doble yung sa akin kasi nasign ko na to pala nung nauna. Okay? Pero madidelete din yan, no? Hayaan nyo lang. Dinelete ko naman na yung beam. Or I mean yung group. No? So, it's okay. Delete. Mm, good. Define group definition. Okay? So, ayun, no? Basta yun yung G1 at 4F natin, no? Yung horizontal. Okay, next. Saan naman tayo sa G2? So yung G2 naman natin, gawin naman natin yung vertical perimeter girders. So that means sa grid line A at saka grid line G, dulo to dulo, no? So yun yung may unique name na 230, 426, 222, and 374, 450, and 306 dito sa view ko. Take note, fourth floor pa rin tayo. So select ko yun. Okay, so 6 dapat yung ma-select mong frames. Right? So yun. So 6 frames selected. Assign objects to group G2 at fourth floor. Click apply. Okay? And then right click nyo para ma-confirm nyo. Again, nag-3 groups yung sa akin na doble kasi siya. Ignore nyo lang yan. No? Wala naman na yung G1 ay yung unang group na inassign ko. Okay? So ayun. Basta pag ni-right click nyo, aside sa all, no, dapat sa inyo 2 groups yung papakita dyan. Okay? So, yan. And then, next is, ano tayo, G3. No? Yung G3 naman natin, yung horizontal na interior girders. Again, horizontal na interior girders. So, yun yung 154, 158, 174, 170, 186, 182, 190, 202, 194, 198, 218, oops, 218, and 214. So, all in all, 12 frames. Assign objects to group, and then G3, no? G3 na ba tayo? G3 at fourth floor. Okay? Uh, apply. No? Okay? And then, kulang pa pala, no? Kasi dapat yung vertical din na interior girders, i-assign din natin as one group. Okay? So, mag-add pa tayo. Define group definitions, no? Add, okay? G4. G4 at fourth floor. Click OK. Okay? So yung G4 ko naman yung vertical na interior girder starting with 354, 430, 266, 358, 434, 290, 362, 438, 294, 366, 442, 298, 370, 446, 302. Okay, so yan, interior girders, no? So 15 sila. 3, 6, 9, 12, 15. Tama naman. So assign objects to group and then ano na tayo, G4 at fourth floor. Click apply. Okay? So ayun, no? And then yung natitira na lang yung intermediate beam. So again, yung intermediate beam, yun yung mga beams na hindi supported by columns. So ayun yung 455, 458, and 516 dito. Sama na natin tong stair beam. So lahat yon i-assign ko sila sa B1. So, click natin yung mga yan. Okay, okay, so ilan na select? 20. No? Confirm natin. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Okay, tama. So, assign objects to group and then B1 at 4F. Click apply. Okay? So, finally, na-assign mo na po yung mga girders mo. Okay? So, pwede nating ma-confirm by viewing yung color, no? So, uh, Control W natin, no? And then uncheck natin tong unique name dito. Kasi walang by group na, ay ito group name pala, no? Meron. Check natin. Click apply. No? Oops. Hindi siya ano. Wala. Okay, so kung ayaw, ano na lang, dito na lang sa general, no? Tapos, sa view colors, no? View colors nyo by group. Then select nyo yung group.
Okay, ito, yung B1, yung ginawa natin, B1, G1, G2, G3, G4. Now, click OK and then apply. Okay, then tago natin yung slab, hide muna natin yung slab, uncheck nyo tong floor. Okay? So, yan. So, makikita nyo na yung name ng group. Ayan, nag-appear na. No? Yung name ng group, okay, pati yung color designation. Kada group, magkakaiba yung color. Confirm nyo kung same ba. Baka may nakaligtaan ako, no? Okay, mukhang tama naman. Repeat that class for third floor, second floor. Okay, kasi magkamukha lang po yung third floor and second floor natin. Okay? So, dagdag ka ulit ng group kasi pag nagtingnan nyo, ano, baba tayo ng third floor. Click ko tong move down. Okay, naka-yellow pa to lahat. Ibig sabihin, wala pa silang group. Pero ito, may group na. So, gagawin ko ulit yan, no? Punta ako sa define, group definitions. And then, I'll repeat, no? Gagawin ko naman tong 3F. Okay? So, gets add tayo, no? So, pangalan nito, G1 at 3F. Okay? Add G2 at 3F. Add G3 at 3F, add G4 at 3F, then B1 at 3F. Okay? Add ko pa ulit for second floor ha. G1 at 2F. Okay? G2 at 2F. Okay, and then B1 at 2F. So, per floor, limang groups na tayo. Minawi ko na, babawin ko yung sinabi ko kanina na apat kasi mukhang kailangan mo ng isa pang group. No, supposedly, pag groups class, no, isa pang tinitingnan yung length. Dapat parehas yung length nila as much as possible. Okay, para economical. So, sa isang group, isang length lang dapat, no? Ganun nyo pwedeng tignan yung sa project ninyo. Okay, sa ground floor, no, mapapansin nyo, no, click OK muna tayo. Sa ground floor, baba tayo. Um, Class perimeter lang yung nandito. Di ba? Perimeter lang yung nandito sa, ayan, sa ground floor. So, dalawang groups lang to, G1, G2. Okay, so define group definitions ulit tayo. Then dito, G1 at GF to. Add G1 or I mean G2 at GF. Okay, so ganun. No? Yan po yung mga group names natin. Then assign nyo po yan per ano, per floor. Okay, so nahin nga natin tong ground floor. Mukhang madali ito eh. So select mo lang, no? Naka-yellow nga lang siya, mahirap tignan, no? Okay, pero makikita mo naman, itong horizontal natin yung G1 at GF. So ayun, 12 frames selected. Assign objects to group, G1 at GF, hanapin mo. Okay, ito yun. Click apply. Okay, then select naman yung vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. G2 at GF. This one. Click apply. Okay, second floor. So, gawin ko sa second floor, no? Then, ganun ulit na. Same pattern dapat. Ano nga yung pattern natin? Start tayo sa perimeter, no? Sa top muna. Sa grid line 8, 4. Tapos grid line 1, bottom. Make sure, no? Kung ilan yung group, ganun din yung nandito sa bottom left, no? 12 frames selected. Yun yung confirmation mo na at least number of builders na naklik mo tama. Then, pag na-click mo na, assign objects to group, and then, ano na to? Second floor ako eh. So, tapos G1 yun. G1 at 2F. Click apply. Okay? Then vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. G2 at 2F. Click apply. 6 frames. Okay? Then, nuna natin horizontal na interior na. Tama ba? Horizontal na interior to. G3 at 2F. Then, vertical na interior gears.
G4 at 2F. Okay, and then intermediate beam, no? Okay, so 20 frames. Okay lang may joints B1 at 2F. Ito, click apply. Okay, tapos control W natin, no, para mag-update yung color. Then click nyo lang yung apply. Click nyo muna tong show and deform shape para mag-update siya. Ayaw. Control W. Ito hindi pala nakaselect yung view colors, no? I-select mo yung ano naman at 2F tsaka GF, no? Kasi kung ano yung nakaselect dito, yun yung papakita niya by color. Okay, so 2F tsaka GF yung nilagay natin. So yun. Then click OK, then click apply. Ayun, no? Nag-color na siya. Okay, so yan yung second floor na ginawa natin. No? Tama naman, di ba? G1 yung horizontal, G2 yung vertical, G3 horizontal. Okay, so same naman. No? Ba't nawala to? Ay, natanggal ko sa pagkakaselect. Okay, control W tayo. Yung ano natin, anong G yan? G2 at fourth floor. Ito, natanggal. Click OK. Like, yun, yung orange. So, gawin nyo na lang din yan sa third floor, no? Yung third floor na lang yung kulang natin. Okay, so I'll do that one, ano na lang, off screen. Okay, so nagawa ko na po yung assigning ng group doon sa third floor. So na-assignan ko na ng groups lahat ng beams natin. Okay? So yun yung gawin ninyo after ninyong magawa yung yung spreadsheet. So ayun no. After that no, what I need to do is to determine yung mga tinatawag na design force. So balik muna pala tayo dito sa spreadsheet natin ng beam table. So kulang pala tong ginawa ko. Dapat pala may girder 4 pa. So insert lang ako dito. Right click insert G4. Okay? Then center natin to. Ang type nito class, dalawa kasi, isang girder and isang intermediate beam. So lagay ko lang dito girder. Okay? Girder. Girder. Then ito rin. Then ito, beam or intermediate beam. Pero actually, dahil yung name nila G na at yung initial ng intermediate beam B na, kahit hindi mo na ipakita talaga to. Automatic na yun na G girder, B intermediate beam. Okay, so hide ko na lang to, no? Select this column, right click and then hide para mas umikse, no? And then, ang gagawin natin, class, no, ilalagay natin dito yung width, which is ito yung B natin. Height, ito yung H natin. Okay, so gawin ko na lang B and H para mas natural. Okay, and then yung final size po yung ilalagay mo dito. So, bago mo malaman yung final size, ito muna ang kailangan mong malaman. Itong tatlong design forces na to. So, itong si VU, MU plus, and MU negative, ang tawag sa kanila design forces. Okay? So, siguro, gawin nating format na parang ganito sa capacity, no? Teka, naka-merge kasi yung 1 and 2 ko. So, tanggalin natin sa pagkaka-merge yan. Tapos, Control X ko to. Then, copy ko to dito. And then, gawin nating design force. Okay? Design force. Yan. Then, center natin. So, kada beam, no, or kada group, no, kukuha ka po ng maximum VU, that is the maximum design shear force, maximum positive moment, and maximum negative moment. Okay? So, tatlo ang kukunin kada group, no? So, paano gawin yon? Of course, dito sa eTabs mo, iraran mo muna siya. No? Naka-unlock sa akin, so hindi pa yan naka-run. So, iran natin. 3D tayo. Then, click natin tong perspective toggle. Yan, no? Kita ko lahat ng groups ko, no? Double check nyo yung inyo by visual inspection kung tama, no? And then, run ko na, no? Click this play button, run analysis. Okay.
Wait for it to load, no? Then kapag run niya, take note, magde-deflect yan by dead load. Yan yung deflection ng beam sa self-weight. No? Start animation nga natin. No? Balikan natin. So again, dapat yung movement class, no? At least sabay-sabay yung pagde-deflect ng mga members mo kasi possible na kapag may mali kang drawing, no, pumapaypay yung beam, no, or yung beam lang na yun yung gumagalaw. So something's wrong with the model. So check nyo lang yung ganyan, no. Then tignan niyo kung merong isang beam na malambot, no, or siya lang gumagalaw. So mukhang okay naman, no. So stop ko na animation. And then click mo tong show undeformed shape para bumalik siya sa original. Pero naka-run yan. So, what I need to do, class, no, is to extract the forces. So, uunahin kong i-extract siguro dito muna sa fourth floor G1, no? So, balik tayo sa ETABS. Select mo yung group na yun. Pag magse-select ng group, select ulit, object type. Hindi object type, sorry, groups. Okay? Itong option na to. And then, select mo yung G1 at 4F. G1 4F is this one, click select. Mase-select na siya automatically. Hindi mo na kailangan isa-isahin pag-click. So, confirmation nandun sa bottom left, 12 frames selected. Okay? And then, after nyan, no, punta ka dito sa display. Make sure nakaselect ka pa rin. And then, show tables. Okay? Or control T yung shortcut. And then, sa umpisa niyan, walang mga check tong mga to, di ba? Expand nyo tong analysis result by clicking tong plus button. Expand nyo tong element output by clicking the plus button. Expand frame output. And then, select on table element forces beams. Okay, yun lang yung i-check nyo. Click OK. Okay, yan. So, maglo-load yung data natin or yung table natin. Maximize ko to. Okay, so makikita nyo dito, class, yung mga Group 1, no, or G1 at fourth floor design forces per load pattern. Okay? So, of course, 'di ba sa RCD ang design forces natin ultimate galing load combination. So dapat hindi ka titingin sa mga load pattern na to. Dead load lang 'to eh. 'Di ba? Live load lang 'to. Dapat naka-load combo. So pwede natin i-filter 'yan dito sa case type, no? Right click mo 'to. And then, checkan mo lang dito yung combination or select mo lang yung combination para sa load combo lang papakita niya. Okay? So, yun. Puro combination na to. So, U1, ito yung ginawa niyong load combo, 1.4 dead. Okay? Makikita nyo, class, unang-una dyan yung station, ibig sabihin yan location dun sa beam. So, from the left, 0.25, 0.71, 1.1, so on. P is the axial force. Walang axial force sa beam. V2 is the shear force parallel to y-axis. No, Vy po yan. Ang 2 kasi y, ang 3x. Okay, tandaan nyo yung local axis sa ETABS. Yung 2-axis is the y-axis, 3-axis is the x-axis. So, Vy to. Ito yung major shear. V3 is 0. Torque T is 0. M2 minor moment is 0. Major moment M3 or Mx is non-zero. Critical to. No? So, bali, ang titignan natin ito dito sa dalawang column na to. What I need to do is determine the envelope or the maximum value sa shear, regardless of sign sa shear. So, di ba, 143 to. Yan na ba yung pinakamalaki? Hanapin natin ano yung pinakamalaking value. Of course, mahirap yan gawin visually, no? Kaya meron tayong sort function dito, kaya siya naka-table eh. Right-click mo lang yung table. And then, meron dong sort ascending. When you say ascending, smallest to largest. Okay, so click mo yon. Ang pinakamalaki, negative 231. Sa negative yan. In-arrange niya na, automatic, negative to positive. Sa descending naman, largest to smallest, positive 231.70. So parehas sila, no? Hindi, mas malaki yung negative kasi 78, no? So, yan yung kukunin ko. So, sa mga sumusunod sa akin sa model, double check nyo nga, ito ba nakuha ninyo, no? Sa load case U25, no? Kung pwede namang may konting discrepancy or malapit na value, no, mga 220, 240, okay lang yun. No? Ibig sabihin, nakasunod kayo. Okay? Or kung sa project nyo naman ina-apply, no, just get the maximum value regardless of sign for shear. So, copy ko to. Okay? Nako-control C yan. No? Control C. Okay? Alt-tab ka, ligay mo siya dito. Okay? Paste mo siya dyan, Control V, and then paste match destination formatting. So, yun, 231.7803. Okay? MU, no? Positive MU tayo. So, dito ka sa M3 titingin. MX yan.
Okay, right-click mo to, descending. Positive yung kukunin mo. Okay, maximum positive. So, yun yung 161.66. Control C, Control V. Okay, and then match destination. Alt tab. Sa negative naman, so kung negative, sort ascending. Okay, negative 406.648. Copy paste, no? Dito. Then, yan. So, kompleto na yung design force natin. So, ang tanong, para saan ang design force? Okay, yung design for class, unang-una, unahin muna natin yung VU. Ang VU yung magde-determine ng stirrups or ng transverse reinforcements natin. Okay? Transverse reinforcement or mas kilala sa tawag na stirrups. Made-determine mo dyan, sa VU na yan, ilan yung legs, ilan yung spacing ng stirrups, di ba? Yung spacing, no? Okay? Spacing ng stirrups, no? Pag ganun, no? Hirap ang drawing. 3D. Ayan, S. Okay? Tapos, negative moment, no, is the basis for the number of top bars. Take note, negative moment, nasa baba yung compression, nasa taas yung tension. Yan yung negative moment. Yung positive moment naman for bottom bars. Okay, yun po yung ibig sabihin ng TB and BB dito. Top bars, bottom bars. Top bars, bottom bars. So, dalawang section na kino-consider natin, midspan and support. Okay, so when you say support, no, pag dinrawing ko yung elevation view ng beam, ayun yung nandito sa left and right side. So, regardless na kung left or right, kasi sa actual beam schedule class, magkaiba yung moment sa left and right. Pero dito, ang ipapakita ko na lang, yung mas malaki na lang between left and right. So, ito class yung tinatawag nating support. Okay? Support. And then, yung tawag natin dito sa gitna, obviously, is tawag, midspan. No? Okay? Assuming we cut a plane, no? Mag-cut tayo ng plane sa support. Okay? Mag-cut tayo ng plane sa midspan. So, at support, ang makikita mo doon, class, no, dahil negative moment doon, mas maraming bakal sa itaas compared doon sa baba. Okay? Sa midspan naman at mid, usually, no, mas marami yung bakal sa baba compared sa itaas. Okay? Dahil positive moment. So, ang itsura ng moment diagram yan, if you can recall, no, kapag girder, it is a fixed-ended beam. Fix-fix. So, ganito moment diagram. So, may negative moment sa support. Kaya yung bakal nasa itaas. May positive moment sa midspan, kaya yung critical bars nasa bottom bars. Okay? Kaya ko kinuha yung negative moment and positive moment. Yan yung assumed value nito. So, positive moment plus 161. Okay? Then negative moment, negative 406. Parehas na natin to. So may moment ako, class, gumawa ako ng spreadsheet kanina, 'di ba? Or sa previous video natin para from MU makuha natin yung number of bars. Okay? So etong 406.65, unahin muna natin 'yan. Mamaya na tayo mag-design shear force or mag-design sa shear. Okay, sa moment muna ako for the next video na tong shear. So negative 406.65, punta ako dito sa spreadsheet ko ng flexure design. Okay? Change your parameters, no? 28420. Okay, ito po yung assumed value ko sa chapter 1 or sa design criteria. Okay, for B&H, no, ano ba yung G1? Tingin tayo ng ETABS, no? Minimize ko lang ito. Ay, ito pala, minimize. No? And then, pwede ko na i-close muna tong table, no? Tapos na tayo din, eh. Hindi na kasi siya maano. Sige, close muna natin. Then, tingin ka sa fourth floor, plan view for F. And then yung G1 natin, class, ito. Di ba? This one, no? Ang size niya, 200 by 400. Saan nakuha yan? Yan yung initial section, L over ano yan? 70, L over 18.5 ba yun? Okay, 400. So, sundin natin to, 200 by 400. No, dito sa size. So, 200, 400. Yun kasi yung G1. Steel cover, assume muna nating 64.9. Diameter ng bar, assume nating 25. At yung MU, copy mo dito. 406.65. Do not include the negative sign. Okay, again, do not include the negative sign. Mag-error yung Excel. So, positive lang, 406.65.
Okay? So, ayun. Tignan nyo yung nangyari. Hashtag number. Ano ibig sabihin nun, sir? Ba't wala na yung spreadsheet ko? Ibig sabihin nun, too large yung A. Double reinforce yung design mo. Okay? Sa design natin ng beam dito, no? We will assume na singly reinforced lahat. Okay? Bakit? Or preferred natin mag singly reinforced na design. Bakit? Kasi yung negative moment natin na design moment ang makukuha nun top bars. Okay? Top bars. On top of that, no, meron kasing positive moment din sa support and yung number of bars na makukuha mo doon for bottom bars. Okay? So parang ganun yung idea. Ini-impose natin yung moment. Okay? And then, mas maganda, mas conservative kasi mas mag-design sa singly reinforced. Kahit naman yung mga software na ETABS and other software, singly reinforced sila mag-design kasi yun yung mas conservative kapag, for example, nagkaroon ng reversal of forces. Okay? So, ganun yung gagawin natin. Kaya singly yung ginawa natin na spreadsheet. So, dito, doble to. Pag doble class, you need to increase the beam size para mag-singly. Para mag-yield yung beam or yung steel. Kasi dito, hindi nag-yield yung steel mo. Okay? So, lalakihan ko to. So, tingin kayo dito sa B&H natin, ha? A-adjust ko siya. So, try natin 250 yung B. Okay? Doble pa rin. Try natin 450 yung H. Ayun, no? Nagka-value. Kaso, compression controlled. No? Automatic nagre-red sa akin yung compression controlled. No? Inayos ko yan sa conditional formatting. So, you can look that up. Okay? And then, masyadong maliit yung beam, ibig sabihin. So, gawin natin 350 by 500 nga. Ayun, no, lumalapit na siya, transition. Tingin kayo dito sa FS. No, ito yung babantayan natin ngayon. Gusto natin class mag 1,000 above yan para maging tension controlled. Okay? Sorry, para maging singly reinforced, no? Hindi tension controlled, no? Yun yung gusto natin mangyari na design, singly reinforced. So, kailan magiging singly, sir? Kapag FS 1000, kapag nilalakihan mo yung size. So, siguro by standard, ang gawin nating increment sa side by 25 mm, no? Hindi pwede 360 kasi 25 mm multiples lang. So, next ng 350, 375 na. Ayun, tension controlled na siya. Okay, pero try natin 350 by 525. Tension controlled pa rin. Pero mas economical kung 325 by 500. Ay, ano yung kanina ka? 375 by 500 ba yun? Ano ba? 350? 375, no? Oh, of course, ayan, no? 375 by 500. So, ito yung final size ko. Dahil unang-una, nag-green lahat to, safe. Tapos, ano ko, tension controlled, singly reinforced. Okay? So, ang final size ko nung group 1, 375 by 500. Pwede nyo piliin yung FS dito na na unang-una, pinakamalapit sa 1,000. Kasi baka sabihin mo, sir, safe din naman yung yung kanina mo, 350 by 525. Bakit hindi na lang yon? Unang-una, mas malalim yung height nito. So, preferred natin kasi mas manipis yung height, no, para magbigay siya ng mas mataas na height clearance. So kung papipiliin ka between 375 by yung kanina 500 versus 350 by 525, okay? Mas maganda piliin yung 375 by 500. Okay? Kasi mas malapit din yung FS niya sa 1,048 to compare dito na 1,283. So dito na lang ako. Okay, tsaka sa height, no, kung pipili ka, mas maganda mas maliit na height. So final size, no, balik ako dito. 375 by 500. Imagine yung beam mo dito, no? Okay, ba't nawala yung color assignment natin? Okay, ayan. Okay, apply. Teka, ayan, no? Yan, nagbalik na yung color assignment. So, yung G1 at fourth floor ko dito, tong magenta, dapat hindi 200 by 400, kundi 375 by 500. Mali yung size mo dito. Okay? Assume lang kasi yan. Minimum kasi yan eh. Yan yung pinakamaliit na pwede. So, of course, pwede ka mas malaki dyan. So, hindi nag-govern tong mga minimum. Yun yung sinasabi ko nung unang video. Itong mga initial sizes natin, hindi yan mag-govern. Okay? So, ayun. Papalitan mo dapat yun mamaya na magke-create ka. So, ayun. Tapusin ko lang yung isang floor dito. No? And then, tingin ka dito sa number of bars mo. 6 pieces. Okay?
So, 6 pieces na ano sinat kong diameter pala? 25 na. So, dito, DB ko 25. 6 pieces. Saan ko ilalagay yung 6 pieces? Kasi apat yung pwede mong paglagyan. Negative moment class yung pinag-basean mo eh. So, sa support yon. Tapos, pag negative moment, sa top. So, 6 pieces, dito ilalagay. Okay? Saan galing yung 6? Ito yun ah. Yan ah. 6 pieces. Okay? Ilalagay ko class yung VMN. PMN is the capacity, no? So, kailangan natin yung capacity. Saan yung makikita yung capacity dyan? PMN class ito, 412.70. Okay, so lagay mo yan dun sa Excel mo. Ito, no? Sa negative, 412.70. DCR, makukuha mo na. Sa support, no? Ano formula ng DCR? MU over VMN. Okay, so equal sign MU divided by VMN. Pag nag-less than 1, safe. Okay? Less than 1, so safe. Okay? Tanggalin mo yung negative class, no? Baka magkamali ka kasi. Lahat dapat ng nandito sa design force positive. Okay? So, tanggalin ko na lang manually, ha? Ayan. Para positive 0.9853. At yun din yung nandito, ayun, no? 0.9853. Okay? Siguro 4 decimals lang natin, no? Sulat ko na lang 0.985. Okay? And eto na, yung sa ano natin, sa negative moment pa lang. Hindi mo pa alam yung ibang bakal, ha? So, doon naman tayo sa positive moment. Gamitin ko naman itong 161.67. So, balik ka sa Flexure Designer spreadsheet and then palitan mo yung moment. From 406, gawin mong 161. So, palitan ko to 161.67. Dahil mas magaan yung moment, mas konting bakal yung lalabas. 3 pieces. Okay? 3 pieces. At yan nalalagay ko dito. Saan ko naman ilalagay pala yun? Positive moment eh. Pag positive moment, nasa mid-span. Okay? At pag positive moment, bottom bars po yun. So, 3 pieces dito. Okay? Capacity, no? Saan yung capacity? PMN. Ito, 225.64. Dito ko lalagay yan. Tapos, ang VMN or ang DCR, 0.7165. Ayun, no? So, malapit na makompleto yung ano, no? Isang row na to. Kulang na lang natin class yung bottom bars sa support at top bars sa midspan. So, ang tanong, paano ko malalaman to, sir? Ito, yung bottom bars sa support at top bars sa midspan. Kasi yung top bars sa support, nakuha mo from negative moment. Yung bottom bars sa midspan, nakuha mo from positive moment. Eh, paano yung counterpart nila na top and bottom? Okay? Supposedly, ang gagawin mo class, kukunin mo yung maximum, dito kay support sa bottom bars, kukunin mo yung maximum positive moments sa support. Okay? Then sa midspan, kukunin mo yung maximum negative moment sa midspan. Kaso usually sobrang liit ng values na yon. Okay? And nag-govern madalas dito class yung ductility requirements na tinatawag, no? Or yung seismic requirements. So, discuss muna natin yon dito sa PowerPoint natin. Okay? Ano yun? Dito. Ayan, no? So, eto, no? Ito pala, beams of special moment frames. This is under section 418 ng NSCP. No? Ito yung earthquake resistant structures, no? Dito nakastate yung mga additional seismic requirements, no? Especially sa special moment frames, no? Dito po SMRF po tayo dahil zone 4 tayo. So, etong beams of special moment frames, technically yung tinutukoy niya dito girders. Kasi gravity beams lang yung tawag doon sa intermediate beam. So, dapat masatisfy mo to. So, for example, clear span shall be at least 4 times the effective depth. So, di ba may effective depth ka? D. Okay? And then, yung span mo ng beam pag tinignan sa plan, dapat greater than 4D. Okay? Lalo yung mga meron dyang beams na maiiksi, no, sa project. Pag maiksi yung beam, baka hindi nyo masatisfy to. Dapat 4 times effective depth siya. BW shall be at least the smaller 0.3H and 250, but in later edition of NSCP, ginawang 200 to. Okay? So, ayan. Masasatisfy naman natin yan. Ang kailangan natin tignan ito. Okay? Longitudinal reinforcement requirements for Zone 4. No? So ito hindi pa to hindi to na-discuss usually sa lecture kasi additional requirements ng earthquake resistant structures.
No? So outside pa to dun sa mga design force na dinidiscuss. So sabi, beam shall have at least two continuous bars at top and bottom faces. So syempre, dapat daw minimum of two na sa top and bottom, hindi pwedeng isa lang. The amount of reinforcement shall be at least that required by section 409. Ito yung force base, no, yung nakuha mo sa MU. And the reinforcement ratio shall not exceed 0.025. So yung raw max mo dito sa zone 4.025. Okay? Dahil malaki naman yan, plus hindi natin malalagpasan yan. No? So pwede kang gumawa din sa spreadsheet mo, incorporate mo to. Okay? Dapat yung raw mo less than raw max. Raw is AS over B. Okay? And then, ito yung, dito tayo mag-focus sa pangalawang section na to. Positive moment strength at joint face shall be at least one half the negative moment strength provided at that face of the joint. No? Pause muna tayo doon. First sentence. Positive moment strength daw shall be at least one half the negative moment strength. Pag sinabing negative moment strength plus nung beam, yun po yung reinforcement sa top. Okay? Negative moment po ito. Positive moment yung nasa baba. Tandaan nyo yun lagi. Ha? So, ang positive moment daw shall be at least one half nung negative moment strength sa support. No? Sa support yung tinutukoy niyo dyan, face of the joint. So, ano ibig sabihin nun? No? Ibig sabihin, kung ano yung MU mo na negative, kalahati dapat nun yung nandun sa bottom. Okay? At least half daw eh. Makakakuha kasi ng number of bars dito sa negative moment. Di ba sagot natin 6 pieces? So, dapat yung makuha mo dito dahil directly proportional naman yung MU at AS, almost directly proportional, pwedeng i-divide mo na lang sa 2 to. Kaya magiging 3. Okay? So, doon sa Excel ko, yung 6 na to, 3 yung lalagay ko dito. Okay? Bakit 3, no? Ulitin natin, no? Pag binasa mo tong first sentence ng 418.6.3.2, positive moment shall be at least one half the negative moment strength provided at the base of the joint. So, pwedeng i-divide mo yung MU sa 2, tapos solve ka ulit ng number of bars. Pero pwedeng gawin yung number of bars na lang divide mo sa 2. Okay, so ito yung another view niya, no, or summary. This is from ESEP, no, so credits to them. Kinuha ko to dun sa presentation nila. So ito naka-separate. Positive moment strength at joint face shall not be less than one half the negative moment strength provided at face of the joint. Okay? So basically ganito yung gagawin. I-divide mo sa 2 yung number of bars na nasolve mo sa support. Yun yung bottom bars mo. For the top bars naman sa midspan, ito naman yung sinabi. Neither the negative nor positive moment strength at any section along member length shall be less than one-fourth the maximum negative moment strength provided at either joint. No? Medyo mahirap intindihin sa words class, no? Siguro mas madali itong intindihin pag nakita natin yung expression in mathematical form. So ito. So meron tayong location, top and bottom. Meron tayong location din na left, middle, and right. Okay, sa atin, class, pinag-isa ko na tong left and right, ha? Support na lang tawag natin sa kanila. Kasi sa actual beam schedule, magkaiba yung bakal sa kaliwa at kanan. Kaya meron siyang left and right. So, eto class, ito yung nakuha natin sa code or sa NSA sa code tuloy sa ETABS, itong M left, M right at M middle. Lagyan natin nga ng value. Dito sa ETABS natin or dito sa G1, yun yung 412.7. Hindi, sorry. 406.65. Yan yung nag-filter ako. Okay, so 406.65 to. Kulay. 406.65. 406.65 na rin to. At yung 406.65, 6 pieces. Okay, 6 pieces to. So sabi, itong M left daw sa bottom, no, divide mo sa 2. So, kalahati ng 406.65. Yan yung lalagay mo sa spreadsheet. And dinivide mo sa 2 yung moment, i-divide mo rin sa 2 yung number of pieces. So, 3 pieces dito. 3 pieces din dito. Okay? Dito sa middle, nakapag-solve tayo niyan. Ano nga yung positive mu natin? Ito, 161.67. Tapos, 3 pieces naman. Okay? 3 pieces. So, 161, 3 pieces. So, class, dito, ang kulang mo na lang dito sa top tapos middle. So sabi niya it is the maximum of M left over 4 sa right, M left over 4 and M right over 4.
Eh since parehas yung M left and M right mo, M support divided by 4 na lang to. Or basically yung number ng bars mo class sa top sa support, di-divide mo sa 4. 6/4. Ilan yun? 6/4 is 3/2, 1.5, di ba? Eh wala namang 1.5 bars, so this should be 2 pieces. So, kompleto na class, no? Dito sa support, bottom bars, i-divide mo lang to sa to. 6/2, 3. Dito sa midspan, sa top bars, i-divide mo naman sa 4 yung 6. 6/4. Or 1.5. Or, syempre, round out 2 pieces. Okay? And finally, kompleto na yung isang beam design natin. Okay? Ayan. Ganun po. No? So, tingin tayo ng PowerPoint ulit. Another example is this one. So, yan. Tingnan nyo to. No? Ito, na-solve niya from ETABS, nakuha niya yung negative OMU, nilagay niya sa spreadsheet niya. Lumabas sa calculation niya 7. Okay? 7. So, tapos, di ba ito, di-divide mo lang sa 2. 7/2 class 3.5. Walang 3.5, kaya ginawa niya 4. Okay? 7 pieces divided by 2, 4. 3.5, ginawa 4. Tapos itong 2, saan ang galing? 1/4 ng 7. 1/4 ng 7, yan yun, 7/4. Ha? 7/4, 1 point something yun eh. Diba? 1.75. So, say 2. Kaya naging 2 pieces na. So, ganun tayo magde-determine. Okay? Naka-base yan class sa seismic requirements na tinatawag. Pwede mong gamitin yung positive moment sa support, no, force base. But for simplicity, and most likely kasi ito naman yung mag-govern, yan na lang gamitin natin. Okay? So, ayun. So, may example tayo dito ng maling detailing naman. So, tignan nyo yung ginawa niya. 9 pieces dito, top left. Okay? Kalahati ng 9, ano? 4.5. So, dapat 5 to. Kaya wrong tong 4 pieces. It should be 5 pieces. Sa right side naman, 8 divided by 2, 4. So, okay lang to. Tama naman. Again, magkaiba yung left and right sa actual. Sa atin, pinag-isa ko na yung left and right kasi tatawagin na nating support. Okay? And then, 2 pieces at middle. Paano nga to kinukuha? 1/4 ng maximum sa right or left. So, 1/4 ng 9. 9/4. Okay? Ilan yun? 9 divided by 4, 2 point something yun eh. 2.25. So, dapat 3 pieces to. Okay? So, ganun po yung requirement natin. Ha? Seismic requirements yung tawag dyan. So, balik tayo dito sa table. No? So, ganun yung fill upan muna natin. No? Ito munang design force. So, para mapakita sa inyo, no? Lalo dun sa mga sumusunod sa akin, i-extract ko muna yung G2, G3, G4, and B1. So, balik tayo sa ETABS. Mamaya na natin design kasi pag nakumpleto mo na tong column na to, madali na yung susunod. So, dito tayo sa G2 muna. ETABS tayo. Make sure walang nakaselect ka. Escape nyo. No? Pag tumingin kayo sa bottom left, walang selected dapat. Then, ang shortcut class, no, 'di ba, ang una mo na i-select mo yung group. Dito 'yun sa select, select ulit, groups. May shortcut, Control G. Ayan, keyboard shortcut. Okay, lalo sa mga fan ng shortcuts dito. Control G, tapos select mo yung groups mo. Ano na ba yung susunod sa G1? G2, tapos fourth floor tayo. Ito 'yon. Okay, select that. 6 frames selected. Close mo to. The next is display, show tables. Pero ang shortcut, Control T. No? So, Control T nyo. And then, yung huli mong chinekan dito, masisave pa rin at yun pa rin yung kailangan mo. Analysis result, element output, print output, element forces, beams. Click OK. Ayan, no? So, right-click mo yung case type. Make sure it is combination. And then, tingin ka sa V2. Sort ascending. Pinakamalaking negative 212. Sort descending. Pinakamalaking positive 217. So, ito kukunin ko 217. Control C ko to. Lagay ko dito. Positive MU ako. Sort descending sa M3. 230.44. Negative MU, sort ascending. Negative 335. Control C, Control V. Okay? So, G2 yan. Mamaya na yung size at bakal. G3 naman. So, close mo na to. Press escape para matanggal yung huli mong sinelect.
Okay? Then, paano ulit? Select mo yung group G3 naman, no? Select groups or control G. So, I'll select G3 at fourth floor. Select 12 frames selected. Control T sa tables para makita yung results. Ito, display show tables or control T. And then, yung huli mong sinelect, again, nakasave pa rin yan. Double check nyo lang. Ito yan. Okay? Sa analysis result. Then, click OK. Yung ipapakita lang ng table na to, yung kung ano lang sinelect mo, ha? Kung ano yung sinelect mo. Kaya ingat sa pag-select, baka may masama. Make the case type combination maximum V2 316 versus 316 parehas. So, dito tayo sa negative. Mas malaki yung decimal niya. G3 na ako, ha? Tama ba? G3 na, no? Then, M3, largest, positive 290. Then, negative, teka, mali kasi yung form. Sige, mamaya na lang. Negative is negative 525.91. Okay, so yun. Ganun po kumuha. Okay, tapusin ko isang floor, G4. Close ko to. Control G na ako. G4 at fourth floor. Ito, select 27. O bakit 27? Escape nga natin. Control G, G4 at fourth floor. 15 lang, no? Ayun, nadama yung ibang frames. So, dapat 15 to. Okay. Control T. Okay agad. Combination to. Right-click nyo lang para maging combination. 224. Descending. 96. Laging mas malaki ang negative moment. Okay? Pansin nyo yan. B1 tayo, B1. Close ko to. Escape. Control G. B1 at GF. Sorry, 4F pala. B1 at 4F. Control T. Okay. So, B1. Okay? Then, case combination. Okay. Then, maximum shear. Positive MU. Descending. Negative MU. 131. Okay? So, yun. Ngayon, class, yung ginawa ko kanina, no? Dito sa G1, repeat that to G2 until G4, except for B1. Bakit? Iba kasi yung design ng intermediate beam at girders. Yung intermediate beam, hindi sila considered na beams of special moment frames. Okay? Girders yung tinutukoy doon. So, dito, kahit hindi mo masunod yung 1/2, 1/4 kanina. Okay? Kahit hindi mo siya masunod. So, gawin natin, no, since nakompleto ko na to, no, alamin na muna natin yung size ng G2 hanggang G4. Okay, kasi kompleto na yung moments and everything eh. So, dito tayo sa G2. Kunin mo class yung negative moment, 335.39. Ilagay mo yan dito sa flexure design. So, palitan mo to, 335.39 without the negative sign. Okay? Tapos, ang size natin, no? Huwag muna kayo maglagay ng size. Alamin nyo yung G2. Ano ba yung G2? Okay? Close mo na yung table, tapos click on deform shape. Nasaan yung G2? Yun yung vertical sa perimeter. So, ano yung size niyan? Right-click natin. 200 by 275 dito, section property. Okay? So, ibig sabihin nun, yun yung lalagay ko dito, yung initial size, 200, 275. And look at how the spreadsheet reacts, no? Hashtag number, ibig sabihin doubly. So, hindi mangyayari ang 200 by 275 na size. Masyado siyang maliit. So, lakihan natin. Diba size kanina? No? Doon tayo mag-start. 375 by 500.
Okay, tension control. Kaso yung FS mo 1,400, masyadong mataas. Gusto mo malapit sa 1,000 to. Okay, sulitan natin. 350 by 450. Ay, hindi. Doble pa rin to. No? So, 475 to. Okay, 350 by 475. Pwede ba? Pwede, no? 350 by 475, no? Or ano ba? Try natin 450. Okay, na. So, try natin 325. Ah, hindi na. No? So, ito na talaga. 350 by 475. So, yan yung lalagay ko dito. Okay? 475. And then, ano pang kulang natin? Yung diameter ng bar natin, 25, no? So, then, top bars, 6 pieces, no? 335.39. So, para sila dito, 6. Okay? Then, positive moment naman, no? Positive moment naman, 230.44. So, palitan mo lang yung MU dito ng 230.34. Ang lumabas, number of bars, 4 pieces. At ilalagay mo yan sa midspan bottom, 4 pieces. Then, para malaman yung kulang, class, dito sa support bottom bars, 6 divided by 2, 3. Okay, tapos yung top bars midspan, 6 divided by 4. 1 point something yon. So, 2 to. So, yan na yung bars natin. Okay, nakalimutan ko yung capacity, no? Capacity muna pala. So, VMN negative, anong capacity nito? Lagay mo muna tong 335.39. Okay, so ang VMN dito, tingnan nyo, naging transition siya sa analysis na part. So, ang VMN ko, 347.61 at ang DCR, 0.9648. Okay, so 347.61. Lagay natin. Tapos, ang DCR, 0.9648. Support yun eh. Okay, so yun. Tapos, isa pa, no? Yung bottom bars naman, nakalimutan natin kasi lagay yung capacity. So, 230.44. Change mo lang tong moment dito sa spreadsheet mo. Okay, so ilan yun? 230.44, 4 pieces. No? So, 4 dito. Ay, nasa na ba ako? Ito na ako. 230.44, 4 pieces. Ito na. Capacity pa lang kinukuha natin. So, VMN, 271.27. Lagay natin dito. Tapos, ang DCR, 0.8495. Okay, so yun. Next, sunod mo yung G3, no? Ang laki ng moment mo dito, no? 525.91. So, dito sa spreadsheet mo, change yung MU to 525.91. Okay? And then, ano yung size? Okay? So, ano yung size? G3. Ano yung G3? Yung horizontal na interior. So, right-click mo. Same sila kanina, 200 by 400 siya. So, ang layo, class na. Yan. Pag 200 by 400, hashtag number. So, double reinforce yan pag hashtag number. Okay? So, lakihan mo yung size. Magsimula ka dun sa unang size mo. 350 by 475, try natin. So, compression control. Kailangan lakihan. Okay? Tama ba to? 525 C. Tama naman, no? So, lakihan natin. 375 by 500. Okay? 400 by 525. Okay, ito. Okay, so 425 by 525. No? Ito yung pinakamalapit, 1,005. Oh. Malapit na sa 1,000. Compared sa ano yun kanina, 450 by 500. Okay, so 525. No? So hindi, 1121. So dito na lang ako. Okay, 425 by 525. Tapos strain requirements, check nyo dito. Okay lang mag-transition sa analysis part. No? Basta strain requirements is above code. Okay, so 425 by 525. Delete 525. Okay? And then, number of bars, 8 pieces ka na ngayon. 25, walo to. Okay, tapos lagay ko na rin yung VMN negative. VMN negative is 529.53.
DCR 0.9932. Support yun pag negative moment. Okay, sa positive moment ako. 290.13. Siyempre, dapat same size same beam pa lang. So, negative moment yung nagde-dictate ng size ng beam. Okay, kaya negative moment unahin nyo. So, pangalawa, positive moment is 290.13. Okay, so lumabas sa akin, number of bars is 4 pieces. So, lagay ko yon sa midspan bottom bars. Tapos, PMN niya, 314.87. Tapos, ano niya, ang kanyang DCR, 0.9214. Okay, so dito yan. 9214. Okay, so ayun, no? Then, paano malaman yung bottom bars? Divide sa 2 yung top bars. Paano malaman yung top bars dito sa midspan? Divide sa 4 yung top bars sa support. 8 divided by 4 is 2. Okay? So, yun. No? Last, G4, no? Sa girder natin, last to. So, palitan mo yung MU mo ng 341.85. Okay? And then, ano yung G4? Saan makikita yung G4? Yun class yung interior na vertical. So, at yung size niya, 200 by 275. So, imagine, 200 by 275 lang to. Sobrang layo sa katotohanan. No? So, lakihan natin. No? Check mo yung size ng previous. Doon ka mag-start. 425, 525. Kasi malapit lang yan doon. Okay? So, pero masyadong malaki, no? Pansin nyo, 2,000 to. Pwede pang litan. So, baka pwedeng 450, no? 400, 300, okay? 425. Okay, so mukhang dito, 300 by 500. Okay? Then, 5 pieces, 25. Okay, CMN negative, 333.77. Mali. Ito pala. Then DCR, 0.942. And then, positive moment, 196.09. Change mo lang to. Okay, 3 pieces. Dito sa midspan, syempre hindi mo na ibahin yung sizes. Fix na yun. So, 3 pieces dito. And then determine yung bottom bars at support. Divide mo lang yung top bars at support ng 2. 5 divided by 2, 2.5. So, round up 3 pieces. Top bars sa midspan, 1/4 ng top bars sa support. 5 divided by 4. Ilan yun? 5 divided by 4, sigurado less than ano yun? 1 yun, di ba? Ano ba? Ay, hindi, 1 point, ano, something, 1.25, no? So, 5 divided by 4, 1.25, magiging 2. Okay? So, CMN positive, 222.8. Kamuta ko lagay. 220.82 tapos DCR 0.88. Okay, so ganun po. Ang kulang na lang natin yung intermediate beam, no? So paano yung intermediate beam? Gaya ng sabi ko kanina, magkaiba yung process niya sa girder. So sa intermediate beam, okay, piliin mo yung mas malaki yung moment dito. Nagkataon yung negative. So sa negative, magbe-base. Possible kasi sa intermediate beam, mas malaki yung positive moment. Sa girder, lagi mas malaki ang negative moment. Pansin nyo. Okay, just remove yung mga negative sign dito. Ano? So 131.39 sa intermediate beam. 131.9, ano yun? 0.39. Okay? So, tapos yung sizes, pababain mo pa, no? Gusto mo yung FS dito close to 1,000. Okay? So, 300, maliit. 350, 375. Okay, 225.
Okay, so ang size niya 250 by 375. Ito yung sa intermediate beam to 250 by 375. Okay, usually ang intermediate beam, gaya ng sabi ko, maliit lang siya, no? Or I mean, maliit yung dinadala niya, so maliit lang yung magiging sizes mo dito. Then diameter is 25. Then bottom bars is 3 pieces. Okay, dahil negative yung ginamit mo class, no? Dito yon sa 3 pieces. Okay? And then PMN 142.59. DCR is 0.9215. Okay, use the positive moment, 119.89 naman, using the same size. 119.89 is 3 pieces. So, dito yun sa mid-span bottom bars. Okay, mid-span bottom bars. Tapos, TMN 142.59. Okay, parehas, no? Kasi parehas 3 pieces eh. Tapos, DCR mo, 0.8408. Okay, so ang kulang mo na lang class yung bottom bars, no? Tsaka top bars. Hindi mo na gagawin yung 1/4, 1/2. So, you will base it on the actual forces. No? Kaso, ang mangyari dyan, maliit yung value talaga nito, no? Sa support positive moment. Kaya, i-assume na lang natin dito minimum. Okay, so dito sa flexure design, no? Yung AS min mo, kunan mo ng number of bars. Okay, yung AS min. Okay, so equal sign AS min divided by parenthesis pi times dB squared over 4. Okay, so 0.5, no? Then, gawin nating ceiling para mag-whole number. Ceiling, parenthesis, 1. Okay, so 1 pieces. Eh, kaso bawal yung 1 piece. Dapat 2 piece. Okay, minimum of 2. Kaya pwede mong gawin dito is, ang ginagawa natin dito. Max, no? Max between this formula and 2. Para automatic, pag less than 2, magto 2 siya. Okay, so N-min tawag dito, number of bars minimum. And ito class, yung ilalagay mo dun sa top bars sa support, at saka, sorry, bottom bars sa support, tsaka top bars at midspan. Kasi hindi nga pwede yung 1/4, 1/2. Itong pinakita ko na to, hindi yan applicable sa intermediate beam. Okay, for girders lang yan. So, 2 pieces lalagay ko dito sa natira. And ganun yung design ng intermediate beam. So, papakita ko na lang yung mga design force, no? Dito, no? Sa next video natin, kompleto na to. Di-design ko na lang siya off-screen. Okay? So, since, ano pa yan eh? Ano pa? Tatlo pa ang floor yung kulang natin. Okay? So, that's all for this video.